I'm started to have an heart attack when I heard about Alessandra's arrival. Escort her to my suite. Sabihin mo susunod ako, Gab told to Sean, in his baritone voice. But she's currently at your office, Mr. Sean replied quickly. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito, bago damputin ang kanyang cellphone sa table. Alright, dalhin mo siya dito. Tumango dito si Sean at mabilis nang tumalikod, habang si Hans ay bumalik sa kanyang pwesto sa gilid ng pinto. I stood still for about a minute, habang walang tumatakbo sa isip ko ngayon, kundi ang dahilan ng pagparito ni Alessandra. Is she knew that me and Gab having an affair? Iyon ba ang dahilan kung bakit siya biglang napasugod dito? Napapitlag ako nang magsalita si Gab sa tabi ko. Go back to your room. I will join you later at lunch, he whispered huskily at my ears. Napalunok ako nang lumayo ito, at tuluyan nang pumasok sa isang pribadong silid na naroon. My heart and my mind was colliding violently in a distressful pain. Hindi ko man gustong sundin ang utos niya, ngunit wala akong magagawa. He's still my boss after all. Isa pa ayokong gumawa ng gulo sa pagitan namin ni Alessandra. Sigurado akong wala pa itong alam tungkol sa totoong pagkatao ni Gab, kaya walang dahilan para kabahan ako ng ganito. Tara na po ma'am. Pukaw ni Hunt sakin. Tumango ako at tuluyan ng sumama dito palabas ng conference room. Diretso na ako nitong sinakay ng elevator paakyat sa sarili kong suite. I receive an order from Mr. Palma. Pakihinti niyo daw siya dito mga 1 oras mula ngayon. Hans told to me. Tumango akong muli na wala sa sarili, bago ko itulak pa sara ang pinto. Nagpalakad-lakad ako sa gitna ng living room, habang sapo ang sumasakit na ulo. Maghihintay pa ako ng 1 oras. Marami nang pwedeng mangyari sa loob lamang ng 1 oras na yun. Hindi ko mapigil ang mag-isip ng kung ano-ano. Yes. Mag-asawa sila sa mata ng lahat. I could see nothing wrong with it, but why those dirty suspicion running wildly through mind? I seated on the couch, ngunit hindi pa man ako nagtatagal sa pagkakaupo, ay agad din akong tumayo. I clasped my hand tightly. My entire body was shaking violently. I had a nagging doubt in the back of my mind, that runs all the corners of my body. Nasa ganoon akong pag-iisip, nang tumunog ang aking cellphone. Mabilis ko yun dinampot para sinuhin ang tumatawag. Walang lakas na naupo akong muli. I let out a long sigh, before I slid the screen to answer the call. Elwood Lotter slowly. Hey, what's up? Nasaan ka? Napaayos ako ng upo, dahil sa tono ng boses nito sakin. Bigla kong namiss ang dating Elwood noon, yung palagi akong tatawagan para kamustahin. His lively and a jolly version of him that I've missed the most. It's him, Elwood. I'm at work. Ikaw kamusta? I lightly scratched my head, because of the awkwardness filled in the air. I'm doing fine. Actually I'm on my way to your apartment. I just bring some food here and I also brought your favorite wine, he delightfully said. Lamapat palalo ang likod ko sa couch bago muling magsalita dito. Wala ako sa bahay, I'm out of town right now. I straightforwardly said. Really? Saan yan? He asked without a hint of humor. I'm at work, Elwood. You don't have to know where I am right now. Pagod na boses kong pinabatid dito. Hey, I was just trying to make things up to you. Maaga akong umalis sa Queensland para lang puntahan ka, tapos ganyan ang isasalubong mo sakin. May bahid ng hinampo nitong sinabi. I rolled my eyes upward, rested my head at the armrest, and took a deep calming breath before I speak. Nasa Isla Fugo ako ngayon, hindi ko alam kung kailan ang balik ko. Magstay ka muna sa isa sa mga hotel dyan, para hindi masayang ang pagpunta mo dito. I said plainly. Isla Fugo. Alright, see you then. Napalabi ako nang ibaba nito agad ang tawag. Nagtataka man ay pinili ko na lang palipasin ang oras sa panunood ng TV. Ngunit ilang minuto pa lang akong nanunood ay nakarinig na ako ng sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Parang lumundag ang puso ko, na tila umabot sa aking lalamunan sa pag-aakalang si Gab na ang kumatok. Alora,
Alessandra greeted me with a huge smile on her face. I stood rooted to the ground as she entered and hugged me tightly. Umawang naman ang labi ko sa labis na kabiglaan. I've missed you. Aniya sa masiglang boses. I curled my lips and stepped back nervously. Alessandra, anong ginagawa mo dito? Hindi ko maiwasang panginigan ng boses habang kaharap ito. Natigilan ito sandali, matapos ay ngumuso sakin. Paano si Gab? Sabi niya uuwi siya kagabi. Ilang beses ko siyang tinawagan kagabi, pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. She said with a grimace. My heartbeat is erratic, napalunok ako at mabilis na nag-iwas ng tingin. Marahil napansin nito ang ginawa ko, kaya kumunat ang noo nito sakin. Why, may problema ba? She asked in her sharpened voice. No, nothing. I mean, hindi ko alam kung bakit. Kasi maaga akong natulog kagabi. I stammered an excuse and fled nervously. Hindi ito nagsalita, ilang segundong tumitig sa mga mata ko, na parang gustong basahin kung nagsasabi ba ako ng totoo. Pasok ka muna. My voice was trailing off. Mabilis din akong tumalikod dito at pinagpag ang couch bago ito lingunin. Pansin kong ang paglibot nito ng tingin sa suit na ukupo ko. What do you want? Coffee, juice or tea? I asked her with my trembling knees. She didn't reply, as she passed and walks toward at the wide veranda. Huminto ito doon at sandaling namalagi ang mata sa magandang tanawin ng beach. Ang ganda ng view dito, she exclaimed. Oo nga, I chuckled slightly. Pinili kong ituon ang pansin sa flat-screen TV, dahil mukhang nag-enjoy ito sa mga nakikita. Mind if I use your bathroom? She said after a while. Mabilis akong tumayo para ituro dito ang bathroom, ngunit sinabi nitong kaya na niya ang sarili. I drowned myself at my seat, habang hinihintay itong lumabas. Hanggang ngayon ay malakas pa rin ang tambol ng aking dibdib. I didn't expect her to be here at this early morning. Ilang oras din kasi ang biyahe mula San Marcelino patungong Gala, at ang pagtungo dito sa Fugo, ay aabot siguro ng 1.5 oras. Sunod-sunod akong umiling, she probably think that Gab had an affair with other woman, kaya ora-orada itong sumugod dito sa Isla Fugo ng ganito kaaga, dahil sa hindi nito pagsagot ng ilan nitong tawag kagabi. I love your bathroom. Ganitong suit ang gusto kong kunin, kung sakaling magbabakasyon kami ni Gab dito. Alessandra told to me as she seated at the couch beside me. Yeah, maganda nga dito. I answered quietly. Gaya ko ay tinuon din nito ang pansin sa TV, at hindi na muli pang nagsalita. Silence suffused me, kahit nakatutok na ang mata ko sa palabas, ay tila hindi ko iyon maintindihan. How much did my husband paid for such an expensive suit like this? Any guess? Alessandra cracked her silence. Mabilis akong lumingon dito, her expression still calm and classy. Wala akong mabasa na kung ano laban sa kanyang sinabi. Bumaling ang tingin ko sa telebisyon at marahang umiling. Gab is very generous, lalo na pagdating sa mga ganito. Pansin mo, she asks me bluntly. May bahid ng talim ang tono nito nang magsalita muli sakin. I just shrugged my shoulder. Hindi ko sinagot ang bagay na yun. I don't like her shoving judgment on my face. Kaya ko naman bayaran ang suit na ito na hindi galing sa pera ni Gab. That's not a big deal for me in the first place. Alam mo mag-lunch na lang tayo. Gutom na ako. Masigla itong tumayo, at walang pasabing hinela ang palapulsohan ko. Come on, nagpa-reserve na ng table si Gab para sa ating tatlo. Patuloy nitong sinabi. Hindi ko na nagawa pang tumanggi dahil hila na ako nito palabas ng suit. Nagulat pa si Hans nang makita kaming magkahawak kamay, na lumabas ng aking suit. Agad itong may kinausap sa kanyang radyo, at iniwan lang kami ng alang-inang tingin habang pasakay ng elevator. This place was really nice. Kung alam ko lang na mas maganda dito na lang sana tayo nag-weekend vacation. Alessandra says restlessly. I nodded again. Maliliit lang ang hakbang ko, matapos namin labasin ang elevator. Alessandra was very excited, para itong bata habang nakahawak sa kamay ko. I literally don't know how to react at this very moment.
Nasaksihan ko kung paano magpabago-bago ang mood nito kanina. An innocence was written on her angelic face right now. Wala akong ideya kung ano ba ang tumatakbo sa isip nito ngayon. Oh, there he is. Mula dito ay tanaw ko si Gab. His features darken, but it make him appear more chill and confident. That brings something strange in my stomach. Mabilis iniwan ni Alessandra ang kamay ko, para salubungin si Gab wearing his black polo shirt, a blue jeans and his white and black Converse shoes. Care all with his muscular arms, slack reddening lips, and that sexy smiles enough to take one's breath away. She stand on her tiptoes to kiss Gab on the lips. Ilang segundo din nagtagal ang halik na yon, bago naghiwalay ang mga ito. I've gotten entirely too good of pretending it doesn't hurt, dahil nakuha ko pang ngumiti sa mga ito, nang kawayan ako ni Alessandra para lumapit. When his eyes darted on me, I hesitantly picking up the broken pieces of my heart. Pakiramdam ko ay basag na basag ako. This pain eats me alive, and swallowed me until I can't find the surface to breathe in. Pinuno ko ng hangin ang dibdib ko, at muling ibinalik ang ngiti sa labi. Alora, tara na. Alessandra told to me, nakahawak pa ito sa asawa habang nasa loob ng restaurant. With my heart pounding, I tried not to fall off the ground. But at this point, just wanted ground to open up and swallow me whole. Again, I blew out a frustrated breath, bago ituloy ang paglalakad. Bantulat akong sumunod sa mga ito, kung saan inukopo nila ang lamesang bilog malapit sa glass window. Alessandra waving her hands at me. Tumango ako at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko pinansin ang tingin ni Gab, na alam kong pinanonood ang bawat galaw ko. I ordered a garlic pasta and only a glass of iced tea. Tutal ay wala naman akong balak magtagal sa lamesa, kaya yung mabilis lang kainin ang inorder ko. I tossed my food lazily, habang nakikinig sa pagkukwentuhan ng dalawa. Alessandra has a energetic personality. Hindi ito nauubusan ng salita, lalo na sa magaganda nitong komento tungkol sa isla. Ano kaya kung dito natin gawin ang second honeymoon natin? Next month na ang wedding anniversary natin, diba? Alessandra said in a softly voice. She also made a puppy eyes and pouting her lips to Gab. I put down my fork and take a drink of my iced tea. Hindi ko piniling tignan ang magiging reaksyon ni Gab, na nasa akin mismong harapan. I love this place. I can't wait to explore the island and spend our anniversary here. She added delightedly. If that's what you want, sagot nito bago magkibot-balikat. His words leave my heart aching. I remained emotionless, pinagpatuloy ko ang pagkain, kahit papakiramdam ko ay wala na itong lasa. Alora, anong masasabi mo? Alessandra lifted up her lips when she turned her gaze at me. Oh, that's a great idea. I replied quickly. Ngumiti ako ngunit hindi naman iyon umabot sa aking mga mata. I continued my food and lived the rest of the conversation casually. Gab chuckled humorlessly in response. You think so? Agad na umangat ang tingin ko dito. He smirked ever so lightly at me, bago umiling. I had my say, nasa inyo naman kung saan nyo gustong mag-honeymoon. I said plainly. Ayaw ipahalatang apektado ako sa tinatakbo ng usapan. Binaba ko ang hawak kong kubyertos at tangka ng tatayo. Ngunit humimig na naman ito ng isang tawa. You say so. His tone was a bit sarcastic. Pakiramdam ko ay may mali sa sinabi ko. Anyways, nakaigab naman ang huling desisyon, kung saan niya ako dadalhin sa wedding anniversary namin, right mahal? Alessandra asked him sweetly. Nandito ang trabaho ko, may mga meetings pa akong dapat tapusin dito, baka dito na rin ako abutan ng anniversary natin, so why not? Gab stated. Shoot, that's it. Tuluyan na akong tumayo, bitbit ang lakas ng loob, para titigan ito ng diretso sa mga mata. Thanks for the lunch, sir. But I have to go. May gagawin pa kasi ako, usal ko sa mababang boses. My breathing hitched when I saw him staring darkly at me. All right, see you then, he said. I don't know why but that sentence made my heart melt a little. I kept my mouth shut.
Hindi ko mapigil ang menace dito. Kung ano man ang binabalak niya sa amin ni Alessandra, sigurado akong hindi iyon magiging maganda. Isa pa, why do he need to keep his real identity to his mistress? I am his wife. The real one. Hindi na ako papayag na pagsabayin niya pa kaming dalawa, gayong alam naman niya kung sino talaga ako sa buhay niya. Wala sa sariling tumungo lang ako dito, at tumalikod na para labasin ang restaurant. Sinalubong agad ako ni Hans pagkalabas ko. I receive an order from Mr. Palma. Please follow me, Hans said with authority. Wag ngayon Hans, gusto ko munang mapag-isa. Pakisabi sa boss mo ayokong magpaistorbo. I said in a cold tone. Agad akong sumakay ng elevator para bumalik sa sariling suit. Pagkapasok ay diretsyo na ako sa aking silid, para doon ibagsak ang katawan, at ibaon ang mukha sa unan. I couldn't help but to cry silently. Is this the best way to fight for what I thought is right? Masyado na akong maraming pinagdaanan, para ngayon pa sumuko. Alam kong nauubusan na ako ng oras. Kailangan kong ibalik si William sa Queensland sa lalong madaling panahon. I just really wanted to prove to Dad, that William is still alive. Pero paano ko gagawin yun, gayong nakatali na siya sa bagong buhay na meron siya ngayon? Nalilito na ako, gusto ko nang aminin ang lahat-lahat kay Alessandra, pero kada makikita ko ang mga ngiti nito sa labi, ay pinanghihinaan ako ng loob. Maybe I was just being soft-hearted, at ayokong makitang may nasasaktan na iba lalo na si Alessandra. Nakatulog ako na dala ang bigat sa dibdib, at sama ng loob para kay Gab. Nagmulat lang ako nang mapansing mababa na ang araw. I love the soft and warm of the bed and pillows. The curtains were drawn completely and the whole room felt shut in. Pumikit akong muli, parang gusto kong ituloy pa ang pagtulog, at bukas na lang bumangon. Pero ganoon na lang nagmulat ang mga mata ko, nang makarinig ng maliliit na pagkilos sa mismong likuran ko. Mabilis akong tumihaya ng higa para magulat. Gab! He watched me with his dark stony eyes. Mabilis na sana akong babangon nang pigilan ako nito. No, just stay in bed, he said huskily. Anong ginagawa mo dito? Mabilis nag-ilap ang mata ko, at niyakap ang comforter sa aking katawan. Hans told me, masama daw ang pakiramdam mo kanina, kaya ako na ang nag-asikaso para ibili ka ng bagong damit. Sumulyap ito sa couch na nasa gilid ng kama. Naroon nga ang maraming paper bags, at ilang box of shoes na palagay ko itatagal ng 1 linggo dahil sa dami. Kumibot ang labi ko, matapos ay tumalikod dito. Hindi ka na sana nag-abala pa, kaya ko naman bilhin ang mga yan. I said it sarcastically. Silence lingered between us, until he let out a heavy sigh, that made my heart skip a beat. Gusto ko pang matulog, I said it firmly, bago ipikit ang mga mata. I heard him drew a deep sigh again. Kinagat ko ng mariin ang ibaba kong labi, bago iyakap ng husto ang comforter sa katawan. I'd tried not to make you feel upset, he whispered softly. I felt his big warm hand over my shoulder. Malaya nitong binaba ang comforter na nakayakap sakin, para haplusan ang balat ko. Those soft and teasing fingers lingered over my bare skin, made my heart jump faster. Gumalaw ako para kunwang hindi gusto ang ginagawa niya. There's no point in getting all upset about it. I'm fine here, I uttered shakily. Kinagat kong muli ang aking labi, para pigilan ang nagbabadyang pagpatak ng mga luha, dahilan upang marinig niya ang mahihinang pagsinghot ko. He cursed sharply. Mabilis nitong kinabig ang balikat ko paharap sa kanya. Agad nitong hinuli ang pisngi ko. His face was obscured by shadow, so I couldn't see his expression clearly. I gasped. My heart began to pound. Pinilit kong iwasan ito, pero nanatili lamang ang mainit nitong kamay sakin. His finger grazing against my cheeks. The heat and the intensity of his touch made me breathless. He lowered his head enough to reveal his dark eyes that bore on mine. You're upset? Please don't lie to me, Alora. You are the only truth that I can depend on. The only truth that I've been waiting for these past years, he muttered closely, revealing more of the worry in his expression. Naramdaman kong kinapos ako ng paghinga, dahil sa sinabi niyang yun.
Gusto kong magalit dito at sigawan siya, dahil sa nangyari kanina. But every time I looked into his eyes and the way his mouth curls up into a soft smile. Mabilis kong nakalimutan ang dahilan, kung bakit ba ako naiinis dito. Yumuko ito at inalapat ang siko sa gilid ng aking unan, rested his head in one hand. Habang unti-unting lumiliit ang espasyo namin, ay patuloy ding lumalakas ang kabog ng dibdib ko. What are you trying to do? I stutter. Umatras ako hanggang maramdaman kong umuntog ang ulo ko sa headboard. I held my breath as I lifted my eyes, and stared directly at his. Let's have dinner together. His deep voice floated over to my ears. Marahan nito pinasadahan ng daliri ang sleeve ng blouse kong suot. I felt something travel all over my body as his gaze flicked down on me. You know, I can't gab, usal ko sa mababang boses. How about dinner meeting? He made a humming sound at the back of his throat and nodded. Please lang gab, hindi tayo nandito para maglaro at, I stopped in mid-sentence, unable to continue my word. Dahil ramdam ko ang mainit nitong palad sa tiranti kong suot. His thumbs brushed back and forth over mine. He even moved closer and observing the movements of my lips. Say what? He uttered slow, touching my ear with a deep voice. That little gestures destroyed me. Tila na blanko sandali ang utak ko, at hindi agad nakapagsalita. I felt naked under his intense scrutiny. Hindi ko alam kung saan ko pupulutan ang dila ko, dahil sa patuloy nitong ginagawa sa blouse ko. How about Alessandra? Her name escaped from my mouth like an acid. Pansin ko ang pagbabago ng itsura nito, nang banggitin ko si Alessandra. His jaw clenched, lips formed into a straight line and looked at me with grimace. Alam ko hindi ko basta-basta mababago ang isip nito, at utusan siya na ako ang dapat niyang piliin, dahil lang inamin kong ako ang tunay niyang asawa. And I know that he still have feeling for Alessandra. Hindi yun basta mawawala sa isang iglap lang. It hurts, I know, pero kailangan kong magpakatatag at ituloy ang laban. Oo, nasa akin ang papel. Ako ang legal at ako ang una, pero ngayon hindi ko na alam kung pati ba ang puso niya akin pa. He sighs and tilts his head a little. I'll see you at 8, he said with finality. My hopelessness like a tide completely flooding over me. Napasinghap ako sa kirot na hatid ng pag-iwas niyang sumagot. Tumalikod akong muli dito at niyakap ang sarili. I'll just take a bath, I murmured. Naramdaman ko ang unti-unti nitong paglayo, at marahang paglalakad palabas. Muli kong niyakap ang sarili. Tears pulled in my eyes, kahit anong gawin ko ay kusa yung tumakas sa mga mata ko. I could clearly feel the pain that made my body shiver violently. Could it be possibly be that this time I really lost him? Ang mahihinang pag-iyak ay nagkaroon ng tunog. I know that Hans was outside, I really wanted to endure the pain, but why I couldn't? Inubos ko ang natitirang oras para iiyak ang sakit na nararamdaman. Bumangon ako saktong 8 o'clock. Diretso sa banyo, at ilang minutong nagbabad sa bathtub. Hindi na ako nag-abalang patuyoy ng buhok sa blower. I let it flow down over my shoulder, while wearing a dark blue dress. Hindi ko na masyadong pinagtuunan ng pansin ang ilang paper bags na dala ni Gab, tanging isang sandals at dress lamang ang kinuha ko mula roon. Habang nag-aapli ng lipstick, ay narinig ko ang mahihinang pagkatok ni Hunt sa labas. I stared at my reflection in the mirror for the last time. Tumayo na ako at tinungo ang pinto para lumabas. Amusement appeared on Hunt's face as he greeted me. Good evening, Miss Palma. I smiled. Good evening, Hunts. Tuluyan na ako ni Tujin palabas ng hotel, para alalayan dalhin sa isang restaurant na hindi malayo sa hotel. I'm sorry for what happened earlier. Nabigla lang kami sa pagdating ni Alessandra. Pinagsabihan ko na si Sean tungkol dito. Hunts told to me while we entered the dinner. Ayos lang, wala kayong ginawang masama. You were just doing your job. I sincerely say. Hindi na ito nagsalita nang dalhin niya ako sa isang pribadong silid. Isang beses lamang itong kumatok, bago ipinihit pa bukas ang pinto. Enjoy your dinner, ma'am.
Hans smiled at me. Thanks Hans. Ngumiti ako dito bago hinakbang ang mga paa papasok. The room is huge alright. Unang pumukaw sa akin ang glass window, natanaw mismo ang bentahe nilang beach. Kasunod nito ang lalaking nakaupo malapit sa glass window. Tumayo ito buhat nang makita ako. Dressed well with navy blue long sleeve polo, that simply fold up to his elbow, paired elegantly with black pants and his buttered cream loafer shoes. He was looking at me intensely. I have completely forgotten how to breathe. His dark eyes fondled me as if he was looking straight to my soul, causing my heart to speed up. I can't help but to notice his lips, and what it tastes like. Oh Lord, this man is freaking hot. Humakbang ito palapit sakin, para marahang gagapin ang kamay ko. I felt the floor sway under my feet. Pakiramdam ko ay babagsak na ang mga tuhod ko, dahil sa tila kuryenteng tumagos sakin hanggang buto. Thanks for accepting my invitation. I thought I was eating my dinner alone. His voice had a strong quality enough to make my lashes fall down. I nodded, hindi ko alam ang isasagot. Ang totoo ay wala naman talaga akong balak na hindi ito siputan. Pero hindi ko napigil ang magdalawang isip, dahil kay Alessandra. Mabuti ay mabilis namin narating ang lamesa, at doon ipinahinga ang mga nanghihinang tuhod. The food served right after we seated. Agad kong dinampot ang kubyertos at kumain. Ganoon din ang ginawa nito, we don't stretch out the conversation at the table. Panaka-naka ko lamang itong sulyapan, na hindi inaalis ang tingin sa plato. You were just staring at me the whole time, his lips curled up into a devilish grin. I cleared my throat, tila bamara sa lalamunan ko ang kanyang sinabi. I am not. I shot back, trying to compose myself, and acted normally. He chuckled, yes you are, his dark mysterious eyes telling me that was caught in a lie. Blushed sheer all over my face, as I shifted on my seat uncomfortably. Hindi ko mapigilan, anong magagawa ko? Osel ko sa sarili bago ito erapan. That's fine, tayong dalawa lang naman ang nandito. Walang dahilan para tumingin ka pa sa iba, he said it softer and clearer. I licked my lips frantically, nakuha kong side ng inom ang lemon juice na nasa aking harapan, dahil sa kanyang sinabi. Gab shook his head and continue his food. Habang ako naman ay wala nang may buga pa.